So now we're here na sa San Malo. Igala ko naman kayo doon sa putol na simbahan. Dito kayo bababa sa San Malo. Ito yung pinaka main point niya na maano nyo kung saan kayo makakababa. So ayan. So ito yung ano niya, dito yung mga bus stop. Kung galing kayo ng immigration, pwede kayo sumakay ng bus 101, 26A, 3X. So marami ditong dumadaan ng mga bus, no, kasi nga ito ay isa sa mga dinadayo din sa dito sa Macau. So maraming tao ngayon kaya punta tayo doon sa loob para maano ninyo. So ito siya yung dahil Christmas ngayon, so ito yung ano nila, mayroon silang Christmas, malaking Christmas tree na ano dito na pwede ninyong bisitahin. So tara, let's go inside. Daming mga tao dito or mga turista na nagbi-visit. Kaya ayan. So, dyan, pasok tayo dyan sa loob sa may Merry Christmas na yan na ano. Kita nyo guys, ang daming tao. Lalo na ngayong hapon. So, ayan. Pasukin lang natin yan, no, hanggang sa dulo nito. Pag dito kayo bumaba sa San Malo na bus stop, dadaan muna kayo dito bago kayo makapunta doon sa putol na simbahan. Maganda magbisita dito pag December kasi maraming mga Christmas lights kayong makikita at maraming tao din gumagala paggabi kasi pag peak season kasi dito crowded ang place na ito. So ayan na guys, dito na tayo. Ito yung dito kayo pinakadulo kanina, yung nilakad natin na ganyan. So dito tayo sa last na to. Pag nakita nyo to, away. So, pag ano nyo, paano lang kayo, no, akanan lang kayo banda. Then, papunta na yun sa taas ng putol na simbahan. So, let's go. Alamin natin yung mga kung anong mayroon doon. Kasi maraming tao ngayon, kaya medyo crowded yung place ngayon na ito. Tingnan nyo. Dami ng tao. Hanggang sa ano yun. Kaya medyo maano tayo dito, no? Matatraffic tayo dito. At maraming mga free taste dito mula sa ano papunta dun sa taas, no? Kaya ayan, maraming tao. So finally, we're here guys, dito sa putol na simbahan na dinadayo ng maraming mga turista dito, ano, kasi may history itong church na ito. So let's go at alamin natin kung ano ang mayroon dun sa loob. Ito yung harapan niya. Yan. Yan ang itsura niya sa harapan at pag inakyat nyo yan, mayroon siyang 68 stone steps bago ka dun makarating sa itaas. At ang mga nakikita nyo dyan sa itaas ay may mga meaning daw yan. Ayan yung harapan niya pag dito ka na pumasok. So, ipakita ko muna sa inyo saglit. Ito ang itsura sa loob ng Ruins of St. Paul o kung tawagin nila ay putol na simbahan. Ipinatayo ito noong 1602 hanggang 1640 ng mga Sweden na pari na nagpalaganap ng Katolisismo. Ang orihinal na narito ay ang St. Paul College at ang Church ng St. Paul na kung tawagin nila ay Mater Dei. Isang Portuguese na simbahan na ipinatayo para kay St. Paul the Apostle. Pinaniniwalaan na ang simbahan ay idinisenyo ng isang Italian na sweta na si Carlo Spagnola. Ang orihinal na struktura ay yari sa kahoy. Nasira ng dahil sa sunog na naganap noong January 26, 1835. Then ito naman ang itsura niya noong 1875. Ito naman ang itsura noong 1890. Natatangi ang disenyo nito na gaya ng Macau na pinaghalong impluensya ng East at West. Isa ito sa pinakamalaking churches in Asia na ipinatayo noong unang panahon. Ilang beses itong itinayong buuin pero hindi siya talaga mabuo-buo kaya siya naging putol na simbahan. Ang Ruins of St. Paul ay pinareserba ng Makinis government para magsilbing museo. Noong 2005, ang Ruins of St. Paul ay opisyal na kinilala bilang parte ng Historic Center of Macau. May oras dito yung pagpasok mo from 2 to 6 p.m. No, yung pag-ano nila dito. So yan ang itsura niya guys ng mga ano niyan, oh. May mga history itong mga bato na ito na nasa ilalim. Ito yung ginawang pundasyon nila. No? So, bali, ano nila ng kristal. At para yung sa ilalim na iyan, ma-preserve siya, no? Yan yung mga itinayo nila ng mga ano dati, nung itinayo ang church na ito.
So ito yon, papunta tayo doon sa loob at i-ano natin kung ano pa ang mayroon doon sa loob. So, let's go inside. Ayon sa history nito, ang original church na ito ay inumpisahang itinayo noong 1580 ng mga local craftsmen and Japanese Christians. So ito ay na-construct under sa supervision and direction daw ng mga sweta ng mga missionaries noong unang panahon. So naka-encounter ito ng first na sunog noong 1595 at nasundan ito noong 1601 na nag-burn down talaga sa church at inumpisahan nila itong itinayo ulit noong 1602 at natapos noong 1637 at 2 centuries later naman na disaster na naman nagkaroon ng kasagsagan ng typhoon daw noong 1835 at yun naging dahilan ng malaking fire na nasunog talaga itong church na ito at hindi na nila mabuo kaya ginawa nila itong museum. Ang cross na nakita nyo, yan yung pinakamalaking altar nila dito na nasa loob at ito ay nagsisimbolize kay Jesus Christ na crucifixion. Sa ngayon, the facade of the ruins of St. Paul function nagsisimbolize as an altar to the city of Macau. Isa ito sa pinakamalaking Catholic Church in Eastern Asia noong unang panahon. In 1862, ang mga sweta dito ay na-force na i-abandon ang church na ito because of persecution. At noong 1835, between 6 p.m. naman at 8:15 p.m., ang large violent fire destroyed sa church. So, yung front na lang ng church na yon yung nakasurvive. 3 beses siyang nasunog at yun na yung last at long history nito. Sa ngayon, ang The Ruins of St. Paul's are one of Macau's best known landmarks and one of the 7 wonders of Portuguese origin in the world. Kinilala siya noong 2005 as officially listed as part of the Historic Center of Macau, a UNESCO World Heritage Site. Ginawa ni siyang museum at marami kayong makita mga sacred art and crypt dito sa loob. At isa na ito sa the iconic landmark of Macau at most visited tourist attraction in the country. So yan lang guys, hope you enjoy watching.